Efeso. Ephesians chapter 1, verse 15 to 19. Pause na ba? Ephesians chapter 1, verse 15 to 19. Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints, 16. Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. The God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. 18. The eyes of your understanding, being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. 19. And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power. Hallelujah. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Sa hapong ito, tayo pong lahat ay makakaupo na. Hallelujah. So, sabi ko, nais ko lang dagdagan din yung announcement ni Brother Ray regarding po sa ating mga programa sa church, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ko nga, mayroon isang programa na inilunsa dito last Sunday. Huwag natin kalimutan yun kasi pampaganda yun. Pampakinis ang mukha. Tingnan yung mukha ko, ang kinis mo. Diba? Kaya nakita nyo, dati medyo maitim-itim to. Gumamit ako ng Godiva. Diba? Good. Diba? Diba? So, whether you like it or not, kumuha kayo. It is a must. Kasi, gusto niyo pa bang sabihin ko? Na dapat kumuha kayo. Kumuha kayo kasi hindi yan negosyo ng sino man tao. Negosyo po yun ng church economic transformation. So, 170 lang yung tatlo. So, isang buwan lang. Huwag naman 32 days. Isang buwan lang. Hanggang 31 lang. Huwag niyong nalimutan. Okay? Kasi papasok lahat yan. Nagmamadali, tama yun, nagmamadali tayo. Next Sunday, meron naman po tayong ilulunsad. Gusto niyo ba yun? Na pati pagkain sa inyong hapagkainan, supplyan kayo ng simbahan? Ayaw niyo ata, gusto niyo ata doon mangutang sa labas eh. Dito, pwede yun mga kapatid, sa pag-usapan namin mamaya. So, ang lahat kasi ng proyekto na ito, mga kapatid, meron tayo ngayong paglalaanan. Meron tayong paglalaanan, gusto natin magpalawak pa ng malaking simbahan, kaya meron tayong paglalaanan, mga kapatid. Kaya nga, supportahan tayo. One for all for one. Amen? Hindi yung kayo lang laging lalapit sa amin. Hindi yung kayo lang ang laging lalapit sa amin. Ngayon, kami ang lalapit sa inyo, ay ayaw nyo mag-lotion kayo. Kumuha talaga kayo. Bakit? Ay pag kamagdamdam kami. Diba? Ganun lang yung kasimple. Kulang yung paliwanag ni Brother. Sabi naman niya, ako magdadagdag eh. Kaya it is a must. Ayaw nyo mag-lotion na yun, irigalo ninyo. Basta kumuha kayo mamaya. Ilabas niyo yung nakakarton-karton doon. Lahat ng membro, kumuha kayo. Per Carol, sino bang naka-assign na maglista? Yung asset natin, kumuha kayo ng tigwa 170 lang, 3 piraso yun. Isang pampakinis, isang pampabango. Magmumukha kayong Amerikana pagka napabango yung lotion. Kasi ang bango talaga, naamoy ko yung amoy ng Amerikana. Amerikana pa. Parang lahat tayo pagka gumamit nun, parang taga-United States of America tayo. Yung sa mo naman, pampakinis, tingnan mo, kuminis agad, isang linggo pa lang ginamit, mga kapatid, kinis agad, hindi halatang 53. Ako yung model. Yung isa naman, dito yun, pampili-pili. Wala talagang kaamoy-amoy. Walang amoy melon. Melon amoy. Pero amoy melon, wala. Ayun, maganda yun. So mamaya, labas yun, boys. Labas natin yung karton. Pag uwi niyo, may bit-bit kayo. I-promote din sa iba. Ibenta ninyo. Bahala kayo magpatubo.
Kung gusto nyo magbenta, 170 lang, 3 piraso. Kumuha kayo, ha? Walang pwedeng, ay, pastor, sa kanila. Ang gamit ko, tawag nitong lotion na dito na lang tayo sa atin. Ha? Diba? Patronize your own. Patronize your own. Sa susunod, mga kapatid, kung gusto nyo umorder ng sako-sakong bigas, bibigyan namin kayo. Mamili lang kayo, 45 per kilo, 50 per kilo, or 60 per kilo. Isusupply namin sa inyo, free deliver pa dito sa church. Yes! Bawat pamilya, ang requirements is 1 sack. Pero mo, hindi na kayo magutom ng 1 buwan. So, yung pambili nyo, ipunin nyo. Bira kayo para pagkatapos ng buwan, bayad uli kayo. Saan ang gate mapunta? Yan uli. Amen? Okay ba yun? Inulahan ko na kayo, pero mamaya, ipapasok na namin ito. So, pagka nagkasundo, bukas, meron ng 20 sako sa Muson. Ang ipapadeliver natin. Na bigas, na masarap. Yung masarap na hindi ka na mag-uulam. Eh, kung gusto ng ulam, name it, and you have it. Baboy, itlog, kaya malapit na tayo magtayo ng kooperatiba. Okay, di ba? January, magpaparehistro na tayo ng kooperatiba, mga kapatid. Ang purpose nito is church building. Yan na. Malaking simbahan ng Magnificent God Christian Fellowship. Hindi na kasi kasya sa puso. Amen! Ayoko na doon. Amen! Hindi na kasya. Kaya kailangan malaki. Meron tayo ngayong tinatargeta 740 square meter. 3 lote. Amen. Okay? Wala tayong pera. Kung meron kayong papautang sa atin ng 500,000, invest nyo, bibili natin kagad ng lote. Walang problema sa materialis kasi ang Muson Builders nagtiwala sa MGC kahit na 100,000 ang ipapautang na materialis, wala problema. Hindi ako naman problema sa materialis. Amen. Kaya, purihin ang Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Palagpakan natin ang Diyos sa buhay. Kaya, mga kapatid, hiniling ko lang talaga yung suporta sa mga bagay dito, sa mga programa natin. Kasi, yun talagang aim natin makapagtayo tayo ng kooperatiba. Malapit na kami mag-seminar. Magsi-seminar na kami para mga leaders kasi ang magsi-seminar para sa 3 session yun eh. 3 session na seminar ng kooperatiba. So, dito na tayo mamimili. Hindi sa Pure Gold, sa Save More. O, doon malamig. Malamig lang doon. Pero mahal. Dito, mura. Bababaan natin ng halos 3 piso ang bawat item na kapatid. Yan yung aim ngayon ng Magnificent God Christian Fellowship. Amen? Amen. O kasi yung iniinom nyo ng kopi ko, ang may-ari yan, INC. Hindi nyo nakita? May logo, red, white, line, di ba yun? Sa INC yan, mayroon silang pabrika eh. Saan din sila nagpasimula? Sa maliit lang din natin natikdahan. Di ba? Amen. So, ngayon, tignan niyo mga kapatid. Plus politika pa. Ay kung papayag kayo, magpapaagyat na tayo ng mga politician dito, di malapit ang butuan, bibigyan yung bibigay. Alam mo, makukurap na lang tayo. Amen. Kaya natin ang Diyos ang pagkakalo, mga kapatid. Amen. Dahan-dahan lang, mga kapatid. Hallelujah. Kasi alam ko, meron pangako ang Panginoon sa atin. Amen. To know God more fully. Ang pagkaunawa at pagkakilala daw natin sa Diyos ng lubusan pa. Lubusin pa raw natin ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. So, ini-excite tayo ni Apostle Pablo sa kanyang mga sulat, mga kapatid, hallelujah, na ang bawat Kristiyano talagang totally maging dependent sa Panginoon. Maging by God. Merong kalakasan na tinataglay na galing sa ating Panginoon, mga kapatid. Okay? So, galing sa ating Panginoon. So, ang pagkaalam talaga, pagiging malalim sa Diyos, ay humahantong talaga ito, mga kapatid ko, sa pagiging excited mo para sa Diyos. Kasi habang lumalalim ka, sa pagkakilala mo sa Panginoon, lumalalim din yung pananampalataya. Everybody say amen? Hallelujah. Kaya yun ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Kasi habang lumalalim tayo sa pagkakilala natin sa Panginoon,
meron din siya mga bagay na nakatago na kung minsan hindi natin na-discover. Yes. Meron siya mga blessings sa ating buhay na kapag hindi pala tayo umusad, mananatili lang yung blessing na yun, hindi natin makamtan kasi hindi tayo nag-move on. Hindi tayo, mga kapatid ko, nagiging moving forward. Na meron palang mga amazing things na inihanda ang Panginoon sa iglesia niya. Sa iglesia ng Panginoon, naniniwala naman ako na tayo ay tinatag ng ating Panginoon. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Parang katulad na sa isang kwento, mga kapatid, sa isang binata. Igil siya na magregalo. Mga binata, nagregalo naman kayo. No? Pagka-birthday ng syota, ng girlfriend, boyfriend, o sa lalaki muna tayo. Halimbawa, ang boyfriend magre-regalo. Yung kwento na yan, mga kapatid. Pumunta siya sa isang department store at bumili siya ng isang magandang regalo. Kaya lang, nung dinala niya sa counter, mga kapatid, yung regalo, pagdukot niya sa kanyang wallet, wala na pala siyang pera. Na-frustrate siya ngayon. Kasi mahal na mahal niya yung kanyang GF. Mahal naman niya, kaya gusto niya regalo, na-frustrate siya. Kaya ang ginawa niya, umuwi na lang siya sa kanilang tahanan na nagmamakol, very problematic, frustrated sa kanyang buhay, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang ginawa niya, pumasok na lang siya sa kwarto. Nakita niya ang kanyang mga kalat, nagligpit siya. Isang bagay, mga kapatid, na niligpit na yung kanyang jacket. Pagdukot niya sa kanyang jacket, mga kapatid ko, nadukot niya, meron siyang 1,000. Tuwa siya ngayon. Hindi niya akalain na mayroong 1,000 pala na ibigay ang kanyang lolo sa kanya na hindi niya namalayan, mga kapatid. Nawala na, mga kapatid ko, sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, mga kapatid, na mayroon palang nakatagong kayamanan doon o pera sa kanyang bulsa ng kanyang jacket, mga kapatid. So, na-amaze siya. Natuwa siya, nabuhayan siyang muli, mga kapatid ko, sa kanyang sarili dahil sa meron na siyang maibibili na regalo para sa kanyang girlfriend. Parang ganun sa Diyos. Kung minsan, mga kapatid, ang buhay po natin, very discouragement, frustrations. I myself, mga kapatid, sabi ko, bago ko nabasa ang sulat ni Pablo, na-frustrate ako. Halos 3 days, hindi ako makatulog, mga kapatid, kasi naramdaman ko yung discouragement, naramdaman ko yung frustration sa buhay, mga kapatid. Pero sabi ko nga, nung ipinakita sa akin, hallelujah, ng Panginoon ang sulat na ito, sabi ko, oo nga naman, bakit ako mag-aalala? Mayroon namang nakatagong kayamanan ng Diyos na handa niya ibigay sa kanyang anak, handa niya ipagkaloob sa kanyang anak, na hindi natin kuminsan namamalayan. Amen? May mga pagpapala ang Diyos, hallelujah, na kuminsan di natin in-expect, mga kapatid, sa ating mga buhay. At tama ang Diyos lang, mga kapatid. Kaya pag nag-endure ka sa discouragement, hindi mo tuloy makuha yung mga pagpapala. Amen. Everybody say amen. Papalakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Sa buhay natin, nandoon talaga yung frustration. Nandoon talaga yung mga problems na nag-arise, yung mga bagay na kung minsan, mga kapatid, hallelujah, sa buhay natin, dumarating ito. Dumarating ito, mga kapatid. Pero, kailangan lang daw natin ma-realize. We need to realize what we have through Jesus Christ. Kailangan daw natin maunawaan. Ano ba yung pagkalumalim ka kasi, mga kapatid ko, sa pagkakilala mo sa Diyos, ma-realize mo, ano bang meron sa ating Panginoong Jesucristo na handa niyang ipagkaloob sa atin? Ano bang meron sa Kanya? Ano ba yung mga bagay, hallelujah, na kayang ipagkaloob sa bawat isa sa atin? Yung mga kayamanan na nakatago sa ating Panginoon, na handa niyang i-bless para sa Kanyang iglesia, mga kapatid ko, matupad lang ng Diyos ang Kanyang nais. Everybody say amen. Kaya nung mabasa ko itong mga mensahe ito, mga kapatid, pati ako nabuhay. Di na ako malulungkot. Di ako mag-aalala. Buhay ang ating mahal na Panginoon. Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. Dito sa sulat ni Apostol Pablo, ganun din ang Ephesian Church na karanas ng frustrations. Na-discourage sila, mga kapatid, sa kanilang mga buhay. Kaya sabi ni Pablo, ipanalangin natin sila. Dinadalangin. So yun yung prayer, mga kapatid. Kasi prayer can do everything. There is the power of prayer. Yung panalangin, di napaka